Tayo po, tayo na po tayong lahat at isang magandang gabi po sa bawat isa. Pagpapasimula na po ng gawain, palapakan muna natin ang Panginoon. Ulihin natin ang Diyos, ang napakabuti ang Diyos na hindi nagkulang kahit kailan. Pinupuri ka namin, nilulwalhati niya, nakila ka namin Panginoon. We praise you, Lord, we praise you, Lord. Hindi po tayo po muna'y manalangin. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, namin mapangilihan sa lahat ng banal. Hindi po kami tayo nagpupuri sa pasalamat Panginoon. Marapat po kayong dakilain Panginoon sa mga oras na ito. Bago pang lahat Panginoon, pinupuri namin yan. Dakilain yung pangalan sa inyong kaputihan Lord, kakalakasan Lord, binibigyan po sa amin Panginoon. Sa buong araw na ito, Ama, marami po salamat sa protection Lord, sa lakas Panginoon, na patuloy nyo pinagkakalog sa amin. Marami po salamat Lord, dahil nandito po kami sa dakong ito para mag-aaral ng inyong salita, makinig Panginoon, magbigay Lord, papuri sa inyong pangalan. Maraming pong salamat. Bago po ang lahat, Panginoon, hihingi muna kami, Lord, ng tawad, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, Lord. Pagkukulang sa inyo, Ama, patawarin niyo po kami, Ama. May nasaktan man kami bang tao, Panginoon, na hindi namin nalalaman, Panginoon. Hihingi na po namin ito ng tawad sa inyo. Sa mga tao rin po, Panginoon, na nakagawa ng hindi maganda sa amin, Panginoon, amin hindi po silang pinapatawad, Panginoon. Upang lubos po namin matanggap ang inyong pagpapatawad, Panginoon, dahil kayo po ang Diyos na mapagpatawad, Ama. Maraming salamat. At tinatalian din po namin, Panginoon, anumang tangka ng kaaway, Lord, na gustong umambala sa lugar na to. Sa pangalan ni Lord Jesus Christ, distraction spirit, error, katamaran, walang gana makinig ng salita. In Jesus' name, dumayas kayo sa lugar na tayo. Wala kayong karapatan dito. Tanging yung Holy Spirit lamang po ang aming inaanya sa lugar na to at walang ibang pangalan na papupurihan dito, kundi ang pangalan niyo lamang po ang Panginoon Jesucristo. And Lord, tinataas namin sa inyo, Lord, ang buong gawain po pa yun ngayong gabi ng Bible study, Panginoon. Kayo pong patuloy ng mga Lord sa aming teacher, Panginoon. Balutan niyo po sa inyong banal na po, Panginoon. Protection ng Lord habang naghahayag na inyong salita. Samahan, Panginoon, gamitin. Bilang salamat pong instrumento, Panginoon. Tago niyo po sa inyong likuran, Panginoon. Upang kailangan po ang makita, Ama. At kami pong nakikinig, bigyan niyo rin po kami pakalakit na kalaman, karunungan, kaunawaan, Panginoon, para unawaan po namin ang inyong mga salita. Gawin niyo rin po, Panginoon, tulad na isang matabang lupa ang aming puso, Panginoon, upang matamnan na inyong mga salita na magamit po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Lord, hindi po aksidente nandito po kami, Lord. Ito po ay inyong palooban, Panginoon, para magbigay at magbalik kami ng papuri sa inyong pangalan, Ama. Lord, sa mga kapatid pa po namin na wala pa po sa lugar na ito, katong patuloy ng mga sa kanila, Ama, convict niyo po, Panginoon, sila, na malaman nila kung ano po yung dapat unahin, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord, sa panahong ito, Ama. Kailangan po ang dapat unahin at papurihan, Panginoon. Kaya, Ama, tiniklaim po namin, Lord, sa oras na ito na tagumpay na itong gawain, Ama, dahil po sa inyong pangalan po, Panginoon Jesucristo. Tayo lamang po namin binibigyan ang pinakamataas na papuri in Jesus Christ's name. Amen. Tayo po tayo umawi sa Panginoon na tayo ay nabubuhay para lamang sa Panginoon. Sige po, patuloy po natin papurihan ng ating Panginoon.
damdamin at puso ko. Binilaw ang buhay sa mundo ko. Para sa'yo ang awit ko. Para sa'yo ang piling ko. Para sa'yo iniaalay ang buhay ko. Para sa'yo. Para sa'yo ang awit ko. Para sa'yo ang piling ko. Para sa'yo iniaalay ang buhay ko. Para sa'yo. Dahil sa'yo ang pag-ibig ko. Dahil sa'yo ang awit ko. Dahil sa'yo nagdiwanag na ang buhay ko. Dahil sa'yo. Dahil sa'yo ang pag-ibig ko. Dahil sa'yo ang awit ko. Dahil sa'yo nagdiwanag na ang buhay ko. Para sa'yo. So, tayo po muna ibabasa sa Isaiah 60. Natin po yun. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Liliwanagan ka ng kanindigan ni Yahweh. Kapabalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. And verse 3, sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yung mga banta, 10 ng mga hari lalapit na kusa. Pasasan ng Diyos ang kanyang mga salita at pwede na po kayong makaupo at isang mapagpalang gabi po sa lahat sa inyo. Ayan. Ganda po ba yung gabi? Amen. And praise the Lord. So ngayon po, marami na po tayong nakikitang mga bahay na may mga Christmas lights. Di po ba? Bahay niyo po ba may Christmas lights na? May Christmas tree na merong ilaw. Ayan. Diba yan na yung panahon. Pagka ganitong panahon, marami na po tayong makikitang mga pailaw, iba't ibang klaseng pailaw. No po? So yan po yung panahon ng Kapaskuhan na kasi. Ang nakakalungkot lang kasi pag after yung season na to, po, aalisin na uli yung mga ilaw na yan. Wala na uli, tatago na uli. Wala na naman tayong makikita ang mga ilaw-ilaw. Ang sabi po sa Matthew 5:14a and 16. Matthew 5:14a and 16. Verse 14a, kayo ang big ilaw sa mundo. Verse 16, pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao. Ayan.
So tayo po yan. Sabi sa katulad ng inawit po natin, di ba? Sabi tayo daw yung ilaw, yung buhay sa mundo ito. So kahit tayo yung nagsisilbing ilaw sa mundo, dapat lagi pong nagliliwanag yung ilaw natin. Hindi katulad ng sabi ko kanina na Christmas lights na seasonal lang po. Na po hindi po palaging meron tayong Christmas lights na makikita o may mga kailaw na makikita. Tayo po bilang mga anak ng Diyos, bilang mga lingkod ng Diyos, ang ilaw, ang nagsisilbing ilaw sa mundo ito. So, anong dapat pag ilaw? Laging nakasindi dapat. Yun po yung dapat nakikita sa buhay po natin ng lahat. Hindi po yung on and off na po. Hindi yung patay-sindi. Dapat laging nakasindi. Yan po yung topic natin sa gabing ito. Light up. Topic muna bro. Light up and shine. So yan po. Ang topic natin is light up and shine. Wala topic po bro. Yan. So dapat lagi po tayo ganyan na naka-light up, naka-shine, nagliliwanag sa harapan ng maraming tao. Sino man yung kaharap natin, dapat naliliwanagan po natin. Kaya dapat laging nakasindi ito throughout the year. Hindi po yung katulad na sinasabi natin na pagkapanahon lang ng Kapaskuhan, tsaka naglalabasan yung iba't ibang mga ilaw, iba't ibang klase na mga kailawan, di po ba? So, dapat hindi po tayo ganon. Dapat palaging kumikinang, laging nakasindi at hindi itinatago na kung kailan lang gagamitin ay tsaka lang po sisindihan. So, ang tanong, bakit po? Why do we need to light up and shine in the world? Bakit ba dapat tayong nag-iilaw? Bakit dapat laging sindi ang ilaw natin? Number 1, dahil po, because we were already called out of darkness. Yan. Dati daw po tayo ay nasa kadiliman nung tayo po hindi pa po nakakakilala sa Lord dahil sa kasalanan. Tayo po ay nasa kadiliman, walang liwanag na makikita sa buhay natin. Pero hindi na ngayon sapagkat tinawag na tayo ng Panginoon. Inalis na tayo ng Lord sa kadiliman at dinala tayo sa kaliwanagan. Yun po ang sabi sa Efeso 5:8. 5:8. Dati nasa kadiliman kayo, ngunit kayo nasa liwanag sapagkat kayo sa Panginoon. Mumuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong liwanagan. Oh, yun po yun di ba? Dati daw, nandun tayo sa kadiliman. Pero ngayon, wala na tayo dapat sa kadiliman. Kaya dapat mamuhay kayong gaya ng nararapat sa mga taong na liwanagan. Hindi na po tayo babalik pa dun sa dati nating mga ginagawa. Po, hindi na po tayo yung on and off. Dapat in-on na po tayo ng Panginoon. Kumbaga sa switch na po. Naka-on na tayo Dapat hindi na po tayo nag-o-off. Kasi ang in-off na po ng Lord yung ating kadiliman. Nandun na po tayo sa kaliwanagan. Dahil nasa atin na po yung tunay na ilaw. Sabi sa Awit 18:28. Awit 18 verse 28. Panginoon kong Diyos, kayo ang aming liwanag. Sa gitna ng kadiliman, kayo ang aming pagkakas. Ayun. Ang Panginoon po sa gitna ng kadiliman, kumbaga yung mundo, madilim yan, pero meron tayong panglaw ang ating Panginoon at nasa atin na po yun. God is the source of our light. Po, kung baga sa ilaw natin, ang Diyos yung Meralco. Siya yung pinagkukunan ng ating mga connection ng ating. Sa Kanya tayo nakakabit para tayo ay magkaroon ng ilaw. So, number 2. Ano pa daw po? Bakit? Kailangan tayong nagliliwanag o lagi nakasindi to see our good deeds by the people around us. Excuse po lang po Yan. Ay.
Kailangan daw po nagliliwanag tayo palagi para makita yung yan. Sorry po. Yan. Para makita po yung ginagawa natin. Siyempre, bilang mga Kristiyano, ang dapat nakikita sa atin ay yung good deeds, yung ginagawa natin mabuti para sa ibang tao. Ayan po yung dati. Kasi para maging good testimony tayo, pag nakikita nila ng ginagawa nating mabuti, alam nila na tayo po ay Kristiyano. Alam nila na nasa atin ang liwanag na nagmumula sa ating Panginoon. Pero syempre, ang kabutihan, hindi dyan nagsisimula sa labas. Ang kabutihan dapat nagsisimula sa loob ng bahay natin. Diba? Doon muna natin pinapakita na yung pagbabago natin, lalo na kung ang mga kasambahay pa natin ay hindi pa pumana ng palataya, dapat sila yung una nating naliliwanagan. Sila yung dapat na nakakakita muna ng kabutihan, yung pagbabago sa buhay po natin. Dapat sila muna ang unang makakita nito. Sa kanila natin, sa kanila tayo unang nagpapatotoo ng bagong buhay natin. Sabi sa Lucas 11, 33, 35 to 36. Lucas 11, verse 30. Alam na sisisi ng ilaw kahit ako lamang o kayo ay galing ng pakalan. Nilalagay ito ang talagang patuloy kung ang pagpasok ng mga tao ay makita nila ang liwanag. Verse 35. Kaya mag-iingat ka, baka ang liwanag na inaakala mo na sa iyo ay pagiging pala. Verse 36. Nasa liwanag ang buong mga kawan, walang makaling na pilit. Ay lubos na maliliwanagan, na para kang tinatangnawan para sa maliwanag. Yan. Verse 35, sabi po dyan, mag-iingat tayo. Baka yung liwanag na inaakala mo nasa iyo ay kadiliman pala. So ano pong ibig sabihin? Akala natin, di ba? Okay yung ginagawa natin. Akala natin nasa tunay na liwanag tayo. Hindi po pala. Kasi dapat malalaman po natin yan sa ating gawa. Kung depende po yan sa kalooban man ng Panginoon ang ginagawa natin. Yung utos ba ng Panginoon ang sinusunod natin? Kasi nga po, kaya sinabing mag-iingat tayo dahil kahit ang kaaway or si Satanas ay pwedeng magkunwaring angel of light. Yun po ang sabi sa 2 Corinthians 11:14. So, 11:14. At hindi naman iyan nakapagtataka dahil yung si Satanas ay nagkukuha ng Diyos na nagbibigay ng liwanag. O, diba? Ayan, si Satanas, nagkukunwari yan na anghel ng Diyos na nagbibigay ng liwanag. So, pagka po tayo po ay mali, ang connection po natin, hindi talaga sa Lord tayo nakakapit. May liwanag, pero fake lang po yun. Hindi po yun yung tunay na liwanag. Yan po yun. Kaya mag-iingat daw po tayo na kunyari, di ba, may mga tao talagang katulad na nakita natin kanina, mabait, ang bait-bait pag nasa labas. Pero pag nasa sa loob kaya ng bahay, mabait, dapat mabait pa rin po tayo kahit saan tayo pumunta. Yung kabutihan nasa atin pa rin po. Yun po yun. Para makita ng lahat yung attitude natin, yung ating ugali na po, dapat yun po, doon nakikita, doon nalalaman kung talagang tunay na nakakabit tayo sa ating Panginoon. Tama yung source ng light po natin. Kung maganda yung ugali natin, kung maganda yung pinapakita natin, kung maganda yung ginagawa natin, ibig sabihin tama po yung kinakabitan natin. Tama yung liwanag na nagliliwanag sa atin. Yun po yun. Sabi sa Matthew 5:16. Matthew 5:16. Kaya hindi naman dapat yung paliwanag yung ikaw sa harapan ng mga tao. Kung makita nila, at naman nag-iino nito hanggang nasa Ayun, ang napaka-importante po kasi doon kung bakit dapat na
nagliliwanag tayo para yung makita, yung mabuting gawa natin. At pag yun ang nakikita, ang Panginoon o ang Diyos natin, ang Ama natin, ang nagbibigyan ng luwalhati. Kaya yun po, we need to light up and shine with good deeds para ma-influensyahan po natin yung iba. Una-una, ang family natin, kasama natin sa bahay, bago ang buhay ng iba na siya magbibigay ng luwalhati sa ating Panginoon. And number 3, bakit pa daw po dapat tayo nag-iilaw? To bring salvation to this dark world. Dahil nga po, sobrang sama na po ng mundo. Nakikita po natin, di ba? Nababalot na daw ng kadiliman ng kasamaan, pag-iibot, karahasan, dami na po, mga krimen, di ba? Yan yung nakikita natin sa palibot po natin. Tayo po yung inaasahan ngayon ng Lord na magbibigay ng liwanag sa kanila upang magkaroon ng kaligtasan. Tulad ng pinag-iralan natin na nakaraan, hindi tayo nakikiayon na maging maalat. No? Dapat laging asin tayo. So the same way, hindi ibig sabihin na dark ang world, pati tayo nasa dark na rin. Dapat hindi po. Napapakita pa rin po natin yung liwanag na nagmumula sa Panginoon sa buhay po natin. Kung paano ililis na tayo ng Lord sa kadiliman, so dapat ganun din po yung magawa po natin sa kanila na sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nasa atin, na siyang nagbigay ng liwanag sa atin, yun din po yung dapat nating ibinibigay sa kanila para magkaroon din po ng kaliwanagan ang kanilang kaisipan, ang kanilang buhay, nang sa ganon sila man po ay maligtas. Yun po yung purpose natin sa mundong ito, na magamit tayo para sa kaligtasan ng ibang tao nasa kadiliman pa po. Sabi sa Isaiah 49:6b. Isaiah 49:6b, gagawin mo itang ilaw sa mga bansa para maligtas ang mundo. Ayun. So, hindi lang po sa loob ng bahay natin, hindi lang sa kapitbahay natin, kung saan tayo makarating, tayo po ay gagawing ilaw, gagamitin ng Panginoon para tayo po ay mag-ilaw at maligtas po yung mga tao nakakasalamuha po natin. Kaya nga may mga kapatiran tayo na nakakapunta ng abroad, ipinapaitulot ng Lord para magamit din po sila doon para makakilala yung ibang tao sa ibang lugar. So, sabi din po sa Gawa 13:47. Gawa 13:47. Ayan, di po ba? Kahit saan daw tayo makarating hanggang sa dulo ng daigdig, tayo po ay gagamitin ng Panginoon para po sa kaligtasan pa po ng ibang tao hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon. Kaya dapat patuloy po tayong nag-iilaw na nakikita po sa buhay natin ang Panginoon. Yung salita ng Lord, nakikita sa buhay po natin, kaya tayo nagliliwanag dahil po dyan at para maibahagi po natin ang kaliwanagan sa ibang tao. So ang tanong, paano? How can we light up and shine in this world? Paano ba tayo mag-iilaw? Paano tayo magniningning? Na po sabi nga sa dark world na to, paano lulutang yung ating liwanag po? Number 1, follow the source of light. Ayan. Yan po yung pinaka dapat na ginagawa po natin. Follow the source of light. Kumbaga, saan pupunta ang Panginoon na siyang source ng light, siyang pinagmumula ng ating liwanag, dapat nakasunod po tayo. Ako, yun po yun. Dahil siya nga yung tunay na ilaw ng sanlibutan, hindi pwedeng nakadistansya po tayo. Kasi pag lumayo-layo tayo, di ba, didilim na tayo eh. Kaya dapat lagi po tayo sumusunod. Kung nasaan ang ilaw, nandun ang, kung saan nandun yung pinagmumula ng ilaw, dapat at nakasunod po tayo doon. Sabi sa 1:8-12, Ako ang ilang nasa libutan.
di ba? Napakaliwanag po yung sumusunod sa Kanya ang magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at hindi nalalakad sa kadiliman. Kaya dapat sumusunod po tayo para yung liwanag ng Panginoon nasa atin. Naliliwanagan po tayo na ating Panginoon. Whoever follows, sabi, the Lord Jesus will never walk in darkness. Ayun. Yun po yung maganda. Kaya dapat, lagi po tayo sumusunod sa Lord. Katulad niya, kung nasa ang gawain, nandun po ang Lord. Dapat nandun din po tayo. Lagi tayo nasunod. Kung ano po yung pinapagawa ng Panginoon, dapat sinusunod po natin yan. Sabi sa Isaiah 61 and 2. Isaiah 60 verse 1 hanggang 2. Verse 1, Bumangon ka sa Jerusalem at magliwanag na tulad ng araw, naliliwanagan ka ng paningningan ni Yahweh. Ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang paningningan. Ayun, diba? Kailangan, kaya lang tayo daw ay nililiwanagan na ng kaningningan ng Panginoon. Kaya dapat nakasunod po tayo lagi sa Kanya. Upang maunawaan po natin yung Kanyang salita. Nililiwanagan tayo hindi lang yung in terms na yung sa mata, kundi sa wisdom. Yung salita ng Lord, binibigyan ng liwanag ng Panginoon sa atin para ma-share po natin yan sa iba. Kumbaga, pag tayo sumusunod sa Lord, naliliwanagan tayo sa kanyang mga salita, sa kanyang mga instruction, sa kanyang mga pinapagawa. Maliwanag na maliwanag po natin to. Naiintindihan, kaya po, naibabahagi din po natin sa iba. Hindi po tayo yung kakapa-kapa na pag tinanong tungkol sa isang verse, hindi natin kayang explain. Ang Panginoon, binibigyan tayo ng kaliwanagan para po ma-explain po natin. Yan po ang isa sa mga binibigyan ng liwanag ng Lord sa atin, yung ating kaisipan na po. Kaya dapat lagi tayo sumusunod sa Panginoon. Nasa atin na yung kanyang kaningningan bilang patunay na followers po tayo. Kasi pag wala, hindi tayo followers, hindi tayo sumusunod, yun, balik na naman tayo sa kadiliman. Po. Kaya dapat tayo po ay patuloy na sumusunod kung saan yung source, nandoon din po tayo dapat. Number 2, paano pa daw po? Ayan. Love as the Lord Jesus Christ loves us. Ayan. Ang Panginoon ang unang nagmahal sa atin para ma-impart din po natin sa iba ang pagmamahal. Kung paano tayo minahal ng Diyos, paano tayo minamahal hanggang ngayon, ganon din po tayo dapat nagmamahal sa ating kapwa. Ayun po. Diba? Dapat syempre sumusunod ka doon sa ilaw. Kung ano yung ningning ng Lord, yun din yung ningning mo eh. Kung ano yung kung paano siya nagmamahal, yun din po. Magmamanifest din po sa atin yun. Makikita din po sa buhay natin kung paano tayo minamahal ng ating Panginoon. Kung paano niya pinaparamdam ang kanyang pagmamahal, yung unconditional love ng Lord, diba? Ganon din po yung naibabahagi natin sa iba. Na hindi lang po sa salita na I love you, diba? Hindi lang po yan ganyan, kundi sa gawa. Sabi sa unang Juan 3:18. Unang Juan 3:18, mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng isang salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Yan. Sabi, hindi dapat sa gawa, hindi puro gawa lang tayo na I love you lang po. Dapat hindi. Pinapakita po natin na mahal natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng gawa. Ayun po yung brotherly and sisterly love. Yan po kasi tayo po ay magkakapatid sa Panginoon. Kaya dapat tayo po ay nagmamahalan, walang sakitan, no po? Yung pagmamahal na wala kang masasaktan, wala kang naaagarbyado, walang naaagawan, walang nawawalan, kundi fair na pagmamahal sa bawat isa. At syempre, ang nagmamahal, umiiwas din po yan sa away. Wala na po dapat magkakapatid tayo sa Panginoon. Dapat iwas
away. Wala na pong nag-aaway-away, wala nang galit sa kapwa, wala nang sama ng loob, wala na po yung makapagbibigay ng kadiliman sa buhay ng iba. Sabi nga po, di ba, pag tayo ay may galit, masaya po ba yung buhay natin? Masasabi mo bang makulay ang buhay ng isang may galit sa puso? Siyempre, hindi, di ba? Yun po yun. So, dapat, nakapakabibigay po tayo ng maayos na liwanag sa ibang tao sa pamamagitan ng pagmamahal, pagpapakita ng pagmamahal natin sa kanila. Sabi sa unang 1, 2, 6, 8, and 10. So, 10. Ang 1, 2, verse 6, ang nagsasabing nananatili ka sa Diyos ay dapat mabuhay tulad ng pagkapabuhay niya sa Kristo. Verse 8, gayunman, may tuturing na isang bagong utos ang sinusulat ko sa inyo. Kapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang kulay na ilaw. Ang katotohanan nito ay nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman sa atin. Verse 9, ang nagsasabing siya ay nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Verse 10, ngunit ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mapulit sa kasalanan. Ayun, hindi po ba? Kaya nga sabi sa atin kanina, mag-iingat tayo. Baka akala natin nasa liwanag pa tayo. Hindi. Kasi sabi dyan sa verse 9, di ba? Nagsasabing siya nasa liwanag, ngunit nga po sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. So, dapat wala na po tayong gano'n, na tayo ay nagagalit, napupuot. Dapat wala na po, dapat malinis na po tayo dyan. Ako, dahil syempre, huwag tayong maging cause, huwag tayong maging dahilan ng pagkakasala ng iba. Huwag tayong maging pasimuno ng kadiliman sa buhay ng kapwa natin. Kasi pag tayo po yung nang-aaway, binibigyan natin ng dilim ang buhay nila. Di po ba? Kaya huwag daw po tayong, huwag tayong maging pasimuno, huwag tayo yung maging cause para sila ay magkasala. So yun. Kasi dapat po tayo po ang nagiging, tayo pa nga po yung peacemaker, tayo yung umaayos, tayo yung hindi tayo ang gumugulo sa buhay ng ibang tao. Yun po yun. Ganon din, diba ang Panginoon o ano na nga yung ginawa sa kanya ng mga tao that time. Hindi lang basta siya inalipusta, di po ba? Pinatay pa siya. Pero hindi po siya kailanman kimkim ng sama ng loob, kundi sabi pa nga niya, patawarin sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon na siyang dapat nakikita din naman sa atin. Pag sinabi natin Kristiyano tayo, dapat nakikita po yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Yun po yun. Kaya nga sabi ng Lord, diba? Kung talagang merong umaaway sa atin, mahalin pa nga natin sila. Kasi yun ang ginawa ng Panginoon. At kung paano daw natin mahalin yung sarili natin, dapat ganun natin mahal ang kapwa natin. So yun po ang inuutos ng Panginoon sa atin. Maging ilaw tayo sa iba with the love of the Lord. Sapagkat sabi, lumiliwanag na daw. Ibig sabihin, malapit nang dumating ang tunay na ilaw. Maliliwanagan na po, malalantad na po lahat ng ginagawa natin ngayon dito. Pagdating ng Panginoon, kaya nga, pagbabalik niya, kung sino lang ang kukunin niya, yung nagliliwanag. Hindi po yung fake na liwanag. Yan. Kaya yan po yung tatandaan po natin na ang sabi, di ba, sa verse 10, ngunit ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag. Kaya po dapat nananatili po sa atin ang liwanag na po napapakita natin yung liwanag ng Panginoon sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Hubarin na daw po natin yung mga masamang ugali natin na po na
na kung dating ginagawa natin, wag na po, wag na po. Ang Panginoon po ang paghariin natin sa ating buhay. Sabi sa Romans 13:12-14. Romans 13, Mana? verse 12, namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at talagang paggawa ng mabuti. Verse 13, umuhay tayo ng marangal at pagpupundi ang panahon sa paglalagay ng magulang pagkasaya at pagkakasama sa kita ng naman at kahalayan sa alitan ng pagtitigan. Verse 14, ang Panginoon sa Kristo ang kagharian ng ating buhay at huwag magdaanan ang laman upang bigyan sa siyahan ang mga nasa likod. Amen. Di ba? Layuan na daw lahat ng gawang masama at saan natin itatalaga yung ating buhay, yung ating sarili, kapag gawa ng mabuti. Mabuhay na daw po tayo ng marangal. Huwag na po tayong mabuhay doon sa dati po nating ginagawa, yung mga pagdating, magulong pagkasaya, po, yung mga pagpapakasaya sa pita ng laman, kahalayan, alitan, inggitan, alitin na daw po lahat ng iyan. Kasi nga po, malapit nang dumating ang ating Panginoon, baka tayo ay maabutan na nandyan pa po, di ba? Ibig po ba sabihin, pagka ganyan yung pamumuhay natin, nasa kaliwanagan ba tayo? Siyempre, hindi. Ibig sabihin, wala po sa atin yung tunay na liwanag. Sino daw, katulad ng sinabi natin kanina, yung liwanag nagmumula kay Satanas. Yun po yung fake na liwanag na hindi po tayo dadali sa langit, kundi sa makasama niya sa impyerno. Kaya mag-ingat po tayo. Panatilihin po natin nakasindi yung ilaw natin upang maituwid tayo. Para nakikita rin naman po yung ginagawa natin. Kung sakaling meron tayong ginagawang hindi tama, mapaalalahanan tayo ng mga kapatid na may ilaw din po. Yung katulad natin, dapat kung meron tayong nagagawa at tinutuwid po tayo, matuto din tayong magpatuwid. Yun po yung yun po yung nasa tamang ilaw. Marunong magpatuwid in case na may nagtutuwid. Hindi lang tayo yung palagi nalang nagtutuwid ng iba pero tayo nasa kamalian. So dapat hindi po. Dapat, kaya nga po magmahalan hindi po ba? Nasa gayon, lahat po tayo ready to accept correction and rebuke. Kasi sabi nga, open rebuke is better than secret or hidden love. Kaya dapat po marunong tayo tumanggap. Dahil lahat naman tayo nagkakamali pa. Pero pag nasa ating yung liwanag na nagmumula sa Panginoon, kaya nating i-correct at magpa-correct. Ayan. Nagtutuwid po kasi ang tunay na pagmamahal, marunong magpatuwid at marunong magtuwid. Tulad ng ilaw, no, nahahayag at nagbibigay ng liwanag po pagka ganun po yung buhay po natin. Sabi nga po sa Efeso 4:24. Efeso 4:24. At ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Yun na po pala yung number 3 natin. Clothe ourselves, yung number 3. Sorry bro. Clothe ourselves, yung number 3 is clothe ourselves with the Lord Jesus Christ. So yun na po yun. Kaya yun yung Romans. Sorry na naktawan ko po yun. Ayun yung dapat nakabihis na po ang ating Panginoon sa atin. No po? Kaya nga yung character niya, yung attitude niya, yung mga gawa niya, so yun na po yun dapat na nakikita po sa atin. Yan yung bago, makita sa atin yung bagong pagkatao na nilikhang, kalarawan ng Diyos. Yun po yung number 3 na dapat na nakabihis po sa atin kung ano yung character, kung ano yung attitude ng ating Panginoon. Hubarin na daw po natin yung masamang ugali natin na katulad ng binasa natin sa Romans 13. Ayan po yun. Kaya po, we can light up and shine kapag nasa atin yung liwanag ng katuwiran at ng kabanalan ng ating Panginoon. Yun na po yung kanyang larawan, diba? Magiging katulad tayo ng Lord na righteous and holy.
Ayun po, pag tayo po ay patuloy na naka-light up yung ating mga ilaw na po. At ano yung magiging resulta pagka po nasa atin po yung tatlo na tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, tayo ay nagmamahal tulad ng kanyang pagmamahal, at pangatlo ay nakabihis na po sa atin ang character ng Panginoon. Ang resulta, people will turn to our Lord Jesus Christ. Siyempre, kung nakikita po sa atin yung liwanag, nakikita sa atin yung ginagawa ng Panginoon, nakikita sa atin yung larawan ng Panginoon po. Yung mga tao mismo sila yung magsasama na lang yan kahit di natin sabihan Sila mismo, mahahatak po natin, madadala po natin sa ating Panginoon. Yung po sabi doon sa Isaiah 60 verse 3. Isaiah 60 verse 3. Malapit sa iniwala ng mga bansa at ang Kanilang hari. O di ba lalapit Kung sana lang po silang lalapit sa Panginoon. Bakit po? Nakikita kasi sa atin yung liwanag ng Panginoon. Nakikita sa atin yung character ng Panginoon. Talagang lalapit po sa liwanag. Lalapit po sa atin mismo. Sila mismo ang magsasabing, kasama na ako sa iyo. So, yun po yun. Pero kung hindi po nakikita sa atin yung liwanag, di po ba? Kahit anong gawin po natin, nagpag-convince sa kanila, hindi po natin sila maisasama. Wala naman po kasi nakikitang liwanag sa atin kung puro kadiliman, di po ba? Yun yung dating ugali pa rin natin, hindi na babago. So, wala po tayong madadala sa Panginoon. Kaya po, sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon na magliwanag na po tayo. Kasi tinanggap natin ang Lord Nasa atin na po yung liwanag. Kailangan lang po manatiling nakasindi ang liwanag sa atin. At yung pagbabago nangyayari po sa buhay po natin. Kapag nakikita po nila yan, sila mismo ang lalapit sa Panginoon. Hindi na tayo magkakanda, hirap-hirap sa pag-akay sa kanila. Kasi nga po, saan natin sila dinadala? Sa ating Panginoon, sa salvation, na kaloob ng Panginoon. Sabi sa Psalms 27:1. Psalms 27 verse 1. The Lord is my light and my salvation. Ayan. Doon po natin sila dadalhin sa ilaw, sa salvation, sa kaligtasan. Yun po. So, pakita po natin na po, sa lahat na ang Lord yung ating tanglaw at ang ating kaligtasan. Para lang sa ganon, talagang lumapit po sila. So, sa atin po lagi nagmumula yan. Tayo na yung naliwanagan kaya panatilihan po natin yung liwanag na yun para maliwanagan din po natin ang ibang tao. At alam niyo po ba ang magiging kapareho natin kapag tayo po ay nakakapagdala ng mga kaluluwa sa Panginoon? Nakikita niyo po ba yung mga stars sa kalangitan pagkagabi? Di po ba napakaganda pag titingnan po natin yung mga bituin, mga tala sa langit, di ba? Sabing ganun, magiging ganun daw po tayo. Once na tayo po ay nakakapagdala ng mga kaluluwa sa Panginoon dahil sa buhay natin, dahil sa nakikita sa buhay po natin. Sabi sa Daniel 12:3, at siya ang may pagkaunawa at umakay sa marami kung sa kapatiyan ay kapahan para sa kalimutan ng pagkain. Amen. Amen. Diba? Napakaganda po nun. Yun daw umaakay sa marami tungo sa kabutihan ay magniningning na parang tala sa kalangitan forever, magpakailanman. So, ganun po tayo. Yun po yung makikita, yun po yung parang magiging ganyan po tayo once na tayo po ay nakakapagdala ng mga kaluluwa sa Panginoon dahil sa nakikita nila sa atin. Dahil yung ilaw natin laging naka-on, hindi on and off, hindi patay-sindi. Dapat laging nakasindi. Na po, hindi tayo sabi ko na Christmas light na patay-sindi, patay-sindi. Dapat hindi po. Tayo po ay ang kaliwanagan natin ay nanggagaling sa Panginoon.
sa bahay natin, nag-switch off tayo para wag malaki ang bayaran natin sa Meralco. Pero sa Lord, di natin kailangan mag-switch off kasi wala pong bayad ang ilaw na mula sa Panginoon. Ayun po yun. Kaya let us continue to walk in the light and it will keep our light shine forever. Bakit? Nakakonect na tayo dun sa tunay na ilaw, no other than our Lord Jesus Christ. Kaya po, panatilihin po natin nakasindi ang ating mga ilawan. Wala pong bayad yan dahil sa Lord nakakonect. Kaya nawa, lahat po tayo ay pinagpala ng kanyang mensahe ngayon na makita po talaga sa atin yung tunay na ilaw, which is ang Panginoong Jesus. Nakikita sa buhay po natin ang ating Panginoon. Pinagpala po ba kayo? Naramdaman po ba ninyo na tunay yung liwanag na nasa atin? Nawa po. Wala pong fake na liwanag na nasa buhay po natin. Dahil sabi nga natin kanina, diba, na si Satan po ay nagbibigay din ng liwanag. Kaya nawa, hindi po yun ang liwanag na nakikita sa atin, kundi ang liwanag na nagmumula sa ating Panginoon. Amen? Ngayon po, tayong lahat po ay tumayo na po at tayo po ay magbabasa na po ng awit 91 para bago tayo mag-closing prayers. Po, sabay-sabay po tayo magbasa. Awit 91, verse 1. Siyang naghahanap ng pagkukop ng pag-asa at nanatili sa kalingan ng makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, o katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo po pinagtuunan. Ika'y nasa pangalan, sa umang nabitag at kahit anong mga mabigat na salot, di ka magdaraan. Lulukuban niya sa ilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya, ititiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalan agad siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang pagtutok pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamamang araw kung dumating. Kahit umubuhas sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Hindi ka matatakot at natitiyak mo hindi ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamasdan. Iyong masasama ay nakikita mo ang pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagtanggalan at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay tataas-taasan. Di mo aabulin ikaw ang pahanap at walang daragal kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, siyang susubaybay. Kahit sa ang dako ikay maparoon, tiyak ingatan. Sa kanilang palad ay tatayo at silang magtataas nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong kadalat. Kahit ang tapakan ng mga leon, sa mabagsik, hindi ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y titinagin. Pag sila'y tumawag, laging hinda ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahin ay sasakuluhan. Aking iniligtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagawin palaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng patanangin. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ikaw tayo pumatay na